The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Okay, mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na kagabhiyon kami magadool da sa imong balaan nga presensya, magapaubos diya sa imong mga katuyuan sa among mga kinabuhi, nga diin ang among katuyuan, Father God, mo ang pagsunod kanimo o paghimaya kanimo. Uban ni kami, nining usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong, we pray ni Father nga imong pagtudloan kami sa espesyal nga mensahe mitungod sa imong pulong. Gamita ang matag usa kanamo karon, labi na imong alagad ug kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maayong gabi day kay Pastor Joel Bicoy, no? Maayong gabi diha sa Samal, no? Now, dinhi na kita karon sa Solomon's autobiography. The book of Ecclesiastes is the autobiography of Solomon out of fellowship. Morning autobiography ni Solomon sa dihang nagkinabuhi siya nga out of fellowship with God. What did he think? Unsa man ang iyang mga gihuna-huna? Nagahuna-huna siya, he thought in terms of apes and peacocks, no? Morning panahuna nga nagiging materialistic na si Solomon, o dinhi siya na nalingla sa iyang kinabuhi, no? Mga naghatag kaniya kalipay muna mga material sa kalibutan. Sana niya na murag ganahan siya magtanaw sa mga mananap, labi na sa mga klase sa unggoy o bisan man usab sa mga pabo or peacocks, no? O ang kalipay niya dili na sa nakafocus sa Ginoo kundi sa mga material lang mga butang, apil na mga bahandi ni ana, no? Mga property, no? So he became indifferent to spiritual things and consumed with the details of life. So muna ni gikaon na siya sa mga material nga mga butang, no? Diri na siya naka-focus sa mga material nga mga butang. So the more he chased happiness apart from God, the more his misery intensified. So samtang nagapangita siya sa kalipay, wala niya mabantay nga ang kalipay diya nga iyang gipangita mga kalibutanon, the more nga misery ang miabot ngadto kaniya. Ug nagkadagko ang misery nga naangkon ni Haring Solomon. In Ecclesiastes, Solomon describes 7 areas he explored in an effort to achieve happiness, no? Atong nakita mo na ning panahon na nga si Haring Solomon nagapangita na sa kalipay nga kalibutanon. Ug busa mo ning iyang mga experience, no? Education, pleasure, heritage, philosophy, money, reputation, and sex, no? So these experiments failed, no? Nabagsak siya dinhi kay nagtuo siya nga pinagi nini magmalipayon siya. So his frantic search for happiness was a disaster. Once he was restored to fellowship and recovered from reversionism, he knew that he must warn others not to make the same mistake. So murag ihang gipahibalo kini siya alang sa mga uban pa nga makahibalo sila nga ang paghigugma sa mga butang sa kalibutan dili gyud siya makahatag og tinuod nga kalipay.
So sulod nini nga libro, his personal account of sublimation, indulgence, and experimentation in everything from the exotic of the erotic, no? From the exotic to the erotic, no? Now atong nakita, primero dito pa siya sa mga mananap, mga apes, mga peacocks. And then miabot na siya dito sa gitawag na to erotic, no? So Solomon left quite a legacy. It remains for all believers to profit from his experience. Na ang nakanindot nini, adun tayo daghang makatunan sa life ni Solomon. Sa kinabuhi ni Solomon, makakatun ta og daghang mga butang, no? So nawarningan ta bisan man sa mga mali nga mga desisyon ni Haring Solomon. Yes, sa mga primero niya nga pagkahari, daghang kitang makatunan niya nga diin ang Dios maayo kayo sa iyaha, apan dinhi nga mga area atong nakita nga ma-learn po ta sa mga mistakes nga nabuhat ni Haring Solomon. So within this book, his personal account of sublimation, no, mo ni atong nakita mga indulgence and experimentation. So in everything from the exotic to the erotic. So dili lang kay nagiging materialistic si Solomon, kundi nagiging nahimo pag siya nga sexual lust, no? Sexual lust, approbation lust, nanatanan sa iyaha. So atong nakita og kung saan hitabo ni Solomon. When Solomon was old, no? Atong nakita nga si Solomon was an old man and much wiser when he wrote this autobiography and recorded his failures. There are no ruffles or flourishes, no attempts to whitewash his past or justify his actions. Just a forthright statements of the facts, inspired by the Holy Spirit. Solomon recorded his human efforts for finding happiness and dismal and disappointing results. So muna ning panahon na nga si Haring Solomon nagapangita na siya kalipay nga kalibutanon. Gikan sa iyang experience sa inner happiness sa iyang pagpangalagad sa Dios, karon naliso ang iyang kasing-kasing, naliso ang iyang panghuna-huna, no? Dinhi na siya ning dasmag sa mga kalibutanong butang. So everything that is except the grace solutions, no? Rebound, victories, and applications of Bible doctrine. Kining mga butang nga wala na kay nahatagan og pagtagad ni Haring Solomon. Now din hita sa Ecclesiastes 1:1-9. Mauning gitawag nato direct the man with a message. The book of Ecclesiastes opens by announcing the words of the preacher. Gitawag man siya og preacher, no? Now just remember nga adunay gamay diferensya kining word nga preacher og teacher, no? So kini gikuha sa pinulungan nga Guhelet, no? So the son of David, king in Jerusalem, mo siya sa Ecclesiastes 1:1. Though Solomon is the human author of Ecclesiastes, this book is decided not the words of a preacher. Generally, a preacher is one who diligently studies and accurately teaches Bible doctrine. So rightly dividing the word of truth in 2 Timothy 2:15. Most of the statement throughout Ecclesiastes are human viewpoint and contrary to divine viewpoint. So morning gisulat ni Haring Solomon kay actually mao man gud ni katong pagsulat niya sa Ecclesiastes. Morning panahon na nga nagapangita na siya sa kalipay nga kalibutanon. He is looking for happiness, no? Outside of the fellowship with God, no? So from inner happiness to frantic search of happiness. So nana si Solomon karon ning gawas na siya sa iyang gitawag pagpakig fellowship kauban sa Dios. Ug busa
mga human viewpoint ang iyang nangasulat din, no? And contrary to divine viewpoint. So they reflect the thoughts of Solomon steeped in carnality and recording his errant thoughts and restless misery. So morning iyang kahimtang, no? Mga mali na kay iyang mga panghuna-huna o atong nakita nga miserable na ang iyang kinabuhi. Gi-record niya kini, no? Gisulat niya kini. So Solomon was actually communicating a tremendous message, a message of the futility of life without God. Morning sulat ni Haring Solomon. Pag magbasa ka sa Ecclesiastes, vanities ang kasagaran niyang gisulti diri, no? All are vanities, no? So mo kini ang iyang message, no? A message of the futility of life. Lisod, no? Dugay kay kang nakabaton og tinuod nga kalipay diya sa imong pagpangalagad sa Dios. Nya, kung mutilaw ka sa kalibutanong butang, ma-experience mo ang misery pagkalain, no? Pagkapangit, no? Pero mo kining kahimtang ni Haring Solomon, no? So, nagkinabuhi siya nga walay Dios. Bisan unta siya nakatagamtam sa pagkinabuhi nga adunay Dios. But during this time, nagkinabuhi siya nga sama ra nga nagkinagwalingon siya. Independent siya, no? Morning Hebrew, the Hebrew word guhilet, no? Should therefore be translated the man with a message, no? Mao kini ang mensahe. Vanity. That means trouble. Vanity of vanities, says the preacher, the man with a message. Vanity of vanities, all is vanity. So muna ning sulti ni Haring Solomon. Na-experience na niya ang miserable nga kahimtang niini. Muna ning panahon na nga tungod kay nagpalayo siya sa Dios, nagiging miserable ang iyang kinabuhi. So if we are to view Solomon's message as a kind of testimony or deposition, this would be his opening statement. Notice that he is not satisfied to save the conclusion from the closing remarks. Instead, he renders the verdict straight away. The word here for vanity is chabel. Gitawag siya chabel. Literally emptiness, no? Every moment spent out of fellowship, Solomon announces, was emptiness of emptiness. Well, yun ani ba, no? Ang masinatian sa usa ka tao o usa ka magtutuo nga walay Dios. Empty gyud, murag ang iyang kinabuhi kulang gyud. Grabe ka kulang ang kinabuhi sa usa ka tawo nga walay Dios. Mao na, I just do hope nga bisan man sa ato ang pagtuon sa kinabuhi ni Haring Solomon, ma-learn unta ta, no? Makakaton unta ta sa experience ni Solomon. So, monin hitabo, every moment is spent out of fellowship. So when you are out of fellowship with God, emptiness of emptiness. Solomon announces was emptiness of emptinesses. So grabe ka kakawang ang iyang kinabuhi. Grabe ka kulang ang nasa sulod. Nya kini ba mga butangan ni dili gini siya matagbaw bisan mag-unsay ibahog. Bisag unsa may ilunod ni mo niini nga mga kalibutanong butang, di gini siya matagbaw. Kulang gyud gihapon. Wala gilain siyang tambal niini or antidote niini, mo lang gyud ang pulong sa Dios nga mabalik siya ngadto sa pagpakig fellowship kauban sa Dios. So kinahanglan mag-rebound technique siya. Ug sa iyang pag-rebound technique sa dihang mabalik na sa iyang pagpakig fellowship kauban sa Dios o pagka-filled sa Holy Spirit, mo stay siya in fellowship. So
So Solomon's is certainly not a glowing testimony when a person is out of fellowship, unable to apply doctrine to life's circumstances. Hinumduman na to na siya, no? Basta ang usa ka magtutuo gani is out of fellowship. Dili na siya makamao nga mo-apply sa pulong sa Dios ang kinabuhi. Gawas lamang sa pag-rebound technique. Kung makabantay siya niya na, pwede siya makabalik. Pero hangtod nga dili siya mag-rebound technique, dili na gina siya makamao, no? Dili na gina siya ang iyang kinabuhi, kuha na gyud na, muadto na gyud sa pagkinabuhi nga diin, kung pwede pa mo padulong na siya sa reversionism. So, muna, when a person is out of fellowship, dili na siya maka-apply sa pulong sa Diyos. Dili niya mai-apply ang pulong sa Diyos ang kinabuhi. Mabitaw ng kita, samtang nagatudlo ta sa pulong sa Diyos, dapat yun kanunay na to nga ihagit nga to sa mga magtutuo. Ang kanunay nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Usahay, maghunahuna ta nga kapoy, boring, no? But beneficial sa tuwa ka na siya kung makakaton lang ta og unsa ang benepisyo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Just remember nga ang nakasalalay din ang atong kalag. Kung wala na nato gipakaon sa pulong sa Dios ang atong kalag, di gid siya ka-survive. Muadto gid siya, mugawas gid siya sa mga kalibutanong butang. Tingnan man, napalibutan ko ta sa kalibutanong butang. Nakpalibutan ta sa nagkalanlaing kinaiyang mga katauhan, napalibutan ta sa nagkalain-lain nga mga makita nato nga mga nindot sa kalibutan. So, mga madungog nato, mga makita nato, kining tanang mga butang, kanunay nga nagabinat ug nagabiraka nato ngadto sa pagpalayo sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. So, dili basta-basta nga ato ang mabuntog ang kalibutan. Kung dili ta magatuon sa pulong sa Dios, kinahanglan mo kaon gyud kita sa pulong sa Dios sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Imagine that ang atong lawas mong gani ginapakaon nato, pamahaw pa nato, paniudto panihapon. Napagani snacks. Usay luya pa gani. Unsa pa ang atong kalag, mukaon lang siya sa panahon sa Domingo. Unsa na lang ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Nga di naa ka sa kalibutan, na palibutan ka sa kalibutan. Malisod sa pag-survive na to, no? Kung busa ang usa ka tawo nga dili priority number 1 niya ang pulong sa Dios, maling lagi siya. Si Solomon mangani, doktrinado na ni siya gikan pa sa iyang amahan, pero sa ning hinahinay siya og palayo sa pulong sa Dios, wala. Nagiging miserable gyapon ang iyang kinabuhi. Buti pa sabot nga bisan man og tubo na ka sa imong espirituhan ng pagkinabuhi, gikinahanglan gyapon nimo ang consistent nga pagtuon sa pulong sa Dios. Padayon gyapon ang imong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao man imong pagkaon sa imong kalag. Bisan pagbalik-balik ko nimo ning pagkaon ni kuan man, makabenepisyo ka man. Pareho sa tuwagod. Pamahaw naman tayo rice. Paniudto naman tayo rice. Panihapon naman tayo rice. Balik-balik man na natong kaon ng rice. Pero kanunay nga naghatag sa benepisyo sa tuwan. Kanunay nga naghatag na itong kusog. Sa samang paagipod, ang pagkaon na to sa pulong sa Diyos, makahatag ng benepisyo sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi,
Ilabi na sa pag-atubang nato sa mga details of life. Sa pag-atubang nato sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pag-atubang nato sa kalibutan. Kay paggawas ba nato sa itong balay, dili lang, bisan sa sulod sa itong balay, nagkatubang ta sa kalibutanon ng mga temptation. Paggawas nato, damor, daghan kaya dito sa gawas. Mao ka na nga importante yun ang pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Man shall not live on bread alone, but by every word proceedeth out from the mouth of God. Kana gikutlo na ni Jesus Christ, gisulat nga sa Matthew 4:4, apan kinutlo ka na sa Deuteronomy, no? 12:3, no? So atong nakita din og unsang hitabo kang Haring Solomon, no? Dili na siya maka-apply sa pulong sa Dios kay out of fellowship siya. Kinsa may out of fellowship nga maka-apply sa pulong sa Dios? Wala. Once nga out of fellowship ta, ang may apply lang nato niya na ang rebound technique lang sa. Pwede ta makagamit sa 1 John 1:9. Pero pag-apply sa Word of God sa atong kinabuhi, wala. We cannot apply that. Na devastated ang atong spiritual life. Ug muning hitabo ni Haring Solomon sa dihang na out of fellowship siya, dili na siya makamao mo apply sa pulong sa Dios. Hinuon ang pulong sa Dios atong nakita din ha, naghinahinay nagpalayo sa iyang kinabuhi. Ug busa unsay nahitabo kay Solomon, emptiness. Mo nang word nga vanities. Vanities means emptiness. So Solomon goes on to ask, what advantage does man have in all his work, which he does under the sun? So mo na ni mga kuan naman ni Haring Solomon, mga frustration na ni Haring Solomon, mga disappointment na ni Haring Solomon, mga pagmahay na ni Haring Solomon, yang hunahuna, yun ani, under the sun, ang mahitabo, mutrabaho karon, ngitag kwarta, pagkagabi matulog, mukaon, mumata pagkabuntag, nya under the sun na pod, under the heat of the sun na pod, tuyok lang ang kinabuhi o miserable kanunay. Sayo na lang kana kada adlaw miserable ka, kada adlaw miserable ka. So, he will soon demonstrate that there is none. Morning nakita ni Haring Solomon. Kada adlaw emptiness, kada adlaw emptiness. Ang adlaw misilang, ang adlaw atong nakita pagsilang niya, pag-abot sa unahan, misilop siya. Pagkabuntag na pud misilang, musilop na pud siya. Maurag hapon ang hitabo sa kinabuhi ni Haring Solomon. Frustration, emptiness, mao ang iyang nasinatian under the sun sa Ecclesiastes 1:3. Dili na basta-basta kung mo na imong pagbati sa imong kinabuhi. He will soon demonstrate that there is none. After stating his conclusion, Solomon continues in verse 4 through verse 10 to set forth his reasoning using 4 principles from nature. Life out of fellowship with God is like the cycles in nature that always return to the same point. Tinood na, kung wala kay Diyos sa imong kinabuhi, mura ka lang yun og nagtuyok-tuyok ang imong kinabuhi kada adlaw. Mata, kaon, ligo, trabaho, pagka magtrabaho, uli, kaon, tulog. Pagkabuntag mata, maghihapon, balik na po itong ligo, kaon, trabaho, then pagka magtrabaho, uli, kaon, tulog. Balik-balik lang ka sa imong intirong adlaw. O kapuyan ka sa imong kinabuhi. Magsigi kag panghayhay sa imong kinabuhi. Kaya nga naman,
Way katagbawan din ha. Magsige pa kag complain sa imong kahimtang. Basta walay Diyos sa atong kinabuhi. Life out of fellowship with God is like the cycles in nature that always return to the same point. Murag parehera, no? Parehera sa adlaw. Musilang, musalop. Musilang, musalop. Ang imong kinabuhi, nagtuyok rapod. Silang salop, silang salop, silang musilang, musalop. O puros na gyud emptiness, emptiness, vanities, vanities, frustration, frustrations ang kinabuhi na to. So he first tells us that with every passing generation, the earth remains forever or keep right on going, sa Ecclesiastes 1:4. One generation comes along, tries to find happiness outside of God's plan, and inevitably disappears. Bisan man sa generation, kini nga generation nagbalik-balik lang ang adlaw. Until such time nga nangawala na sila kanang henerasyon, ang adlaw mo gyapon nagtuyok gyapon, mura gyapon tuyok sa adlaw. And then another generation comes along, and then nanghurot na lang po sila kamatay ni anang henerasyon. Balik-balik lang gyapon ang cycle sa adlaw or sa nature. So, sa samang paagipod, ang tao nakabuhat gyapon sa sama gyapong mistake, mali gyapon, and disappears. Then another and another, and history continually repeats itself. Nagbalik-balik lang yun sa kinabuhi ng taon. Mabitaw ng magtanaw ta ng mga nagtrabaho, no? No, dili ta again sa nanarbaho, no? Pero kung nanarbaho ta nga without God, nagtrabaho ta nga murag ang atong kinabuhi nga para mabuhi lang, you are under the sun. Balik-balik lang gina hantod nga matigulang ka nang matigulang mag-retire ka na, mao ra gina ang atong kinabuhi. Trabaho sa adlaw, tulog sa gabi, matas pagkabuntag, magkaon ligo, trabaho na pod. Then pagka magtrabaho uli, hangtod maginahinay panggawas ang ato ang mga uban. Ug makarealize na ta nga, uy, naanak ko sa edad nga kuha na, patigulangay na ko. Kung siguro pa-senior citizen ka na. Kung dili ba, dito na ka sa kahimtang murag ang imong lawas, daghan ng kakapoy, daghan ng sakit, daghan ng kalaay. Ano ang kinabuhi sa kalibutan? Kung ang atong kinabuhi, wala gi Diyos, wala gi lami ning kinabuhian. Wala gi lami ang kinabuhi sa usa ka tawo. Mura kag nagulay nga walay timpla nga asin. Wa gi lami ang kalibutan, no? Walay Diyos. Bisan pag ikaw ang pinakadato nga tawo sa kalibutan, kadaghan ng mga dato ng mga tawo sa kalibutan, daghan ng mga sikat nga mga tao sa kalibutan naghikog ra man gani. Nagbaril sa sarili. Wala gining kalibutan na ni, no? Just remember the life of Solomon. Naana niya ang tanan. Ang tanan nga mga kalingawan, amusement, gitilawan na niya tanang mga amusement, mga entertainments, gitilawan na niya. Wealth, natilawan na niya ang wealth. Pleasures, grabe ang pleasures ni Solomon. Dili kung sa sexual life lang siguro, way makalabaw ni Haring Solomon, pero wala yun. Vanities yun hapon. Wala yun makakumpara sa kinabuhi ng espirituhan nun. Mauligi na, kung magkinabuhi lang ito nga kalibutan nun, mauligi na ikapalungan sa itong kinabuhi. Misery, all are miseries.
Salamat na lang na-change ang atong perspective. Siguro sa kanunan nimong pagtuon sa pulong sa Dios, nausab naliso gamay ang imong panghuna-huna sa kalibutan. Wa pa man siguro kayo nabiyai gyud nato totally ang kalibutan, pero at least niliso tagamay murag ningkling tagamay padulong sa Ginoo. Ug nay mga panahon sa atong kinabuhi nga maka-seno ta sa mga butang sa kalibutan. Ug nay mga panahon sa atong kinabuhi nga maka-say yes ta para sa Ginoo. Dili man siguro all the time, but at least, no? So, iyon na lang, magbalik-balik ang adlaw, balik-balik ang adlaw. Mao gyapon nga frustration, mao gyapon nga emptiness, dissatisfaction, disappointment, mao gyapon ang masinatian sa usa ka tawo nga walay Dios. Yes. Iyon na gyud. And then next he states, the sun rises and the sun sets. No? Mo nang gi-explain ako kanina, no? Ang adlaw misubang, ang adlaw misalop. The sun rises and the sun sets. And hastening to its place, it rises there again. Balik-balik ang adlaw sa Ecclesiastes 1:5. Here is described the rotation of the earth. As the earth revolves, the sun goes down as it continues its rotation. The sun comes up, then goes down again. The earth is just going around and around and around. And so are the people on it. Yun na nilang tao. Pagkaugma sa buntag, musilang naman pong adlaw. Maligo na pong ka, mukaon na pong ka, mutrabaho na pong ka. Pagkagabi, muli ka sa balay, matulog. Pagkabuntag, musilang na pong adlaw, mutrabaho na pong ka. Usahay makadungog ta sa mga tao nga mayong kalaay ba ng kinabuhi aoy mo? Hanas lang, no? Kalaay ba ng kinabuhi aoy? Balik-balik. Mao kining kalibutan na to, balik-balik yun. Kung dili na to haluan ni siya, kung dili na to haluan sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios, wala gilami ang atong kinabuhi. Puros lang yun disappointment, miseries, frustration, heartache, pain. Mora gining masinati sa ato ang kinabuhi. Samtang nagkinabuhi tanin ning kadibutanan ni. Siguro mo yun magtotoo bitaw ko, malangit bitaw ko. Yes, tinuod. Maluwas ka, pero dili ka mag-enjoy sa imong pagkinabuhi nga kalibutanon. Kung dili po ka mag-enjoy sa imong pagkinabuhi nga kalibutanon, now klaro na siya nga klaro, nga didto niya sa eternity, dili po nimo madawat ang imong mga ganti. Kaya ang blessings in time, mo'y nagpaila, nga na kay mga rewards in eternity. Kung unsa ka gipanalanginan sa imong spiritual life, samtang dinhi pa kasayuta, mao po nang nagadetermine sa imuha ug unsa ka didto niya sa langit. So mo ka na ang atong kinabuhi. Kung ang kinabuhi na to naka-focus sa mga butang sa kalibutan, nan wala tayong investment niya na sa eternity. Wala tayong investment sa eternity niya. Biyaan ra nato na siya. Siguro, dili naman kinahanglan nga i-explain na pagmayo o i-exaggerate na. Ato naman ang nakita o nadungog. Nga naidadaghang mga tao kaayo, nahimo silang kwartahan kaayo, nahimo silang sikat kaayo, nahimo silang bantugan, naana silang tanan, pero tanawa karon wala naman sila. Nangamatay naman sila. Si Gaius Caesar, si katamang itong Gaius Caesar. Pero wala man, patay man gihapon. Kinsa pa nang uban, sila ni Ponce de Leon. Nahimo man to gihapon si Ponce de Leon nga usa ka great advocator sa the fountain of youth. Pero patay man gihapon. Sila ni Alexander the Great, nahimong warriors sa Greece.
patay manghihapon. Ang atong mga gituuhan nga mga hero, nga hero lagi sila, pero patay manghihapon. Buti pasabot, ang tanan nato nga gihaguan sa kalibutan, biyaan na gyud nato ni siya pipila ka mga adlaw. Busa ato gini siyang timplahan. Dapat itimpla nato ni siya ang atong paghago, pagpangita sa mga butang sa kalibutanon, ubanan nato og Dios. Dapat na ay Diyos nga nagauban ini. Nagapangalagad kita sa Diyos. Kaya kung walay Diyos, mawagi na. Mapareha kita ni Solomon. Emptiness, emptiness, emptiness. Dissatisfied, dissatisfied, dissatisfied. Vanities, vanities, vanities. Futility of life. Huwag mo kiningingon ni Haring Solomon. The sun rises and the sun sets. Balik-balik lang siya. Silang pagkabuntag, mataka, lungag, ligo, kaon, trabaho. Pagkahapon, sunset, uli. Uli, panihapon, tulog. Pagkabuntag, silang na pong adlaw, mata na po. Bangon ka. Lungag. Kaon, ligo. Ilis para motunapod sa trabahoan. Cycle, balik-balik kada adlaw, balik-balik kada adlaw. Kung wala kay Diyos na nang kinabuhi. Boring, kapoy. Wala kay paglaom. Mo kining nasinatian ni Haring Solomon. So here is described the rotation of the earth. As the earth revolves, the sun goes down as it continues its rotation. The sun comes up, then goes down again. The earth is just going around and around and around. And so are the people on it. So kung yun ang dagan sa kalibutan, balik-balik lang ang dagan sa kalibutan, ang tao pod, balik-balik ra pod ang kinabuhi sa tao. Kung walay Diyos, vanities. Vanities, vanities. All are vanities. So Solomon then draws an illustration from the fundamental of meteorology. Winds aloft. He depicts this phenomenon as follows. Blowing towards the south, then turning towards the north, the wind continues swirling along, and on its circular courses, the wind returns. Balik rin gyapon sa agi. Sa Ecclesiastes 1:6. Wind travels the earth's surface as currents constantly circulating in the atmosphere. Blowing toward the south, then toward the north, swirling the wind returns. These winds are just like people who are seeking happiness without God. Sama sa hangin. Ang hangin, naglupad, padulong sa norte, padulong sa south, and then atong balik man sa west is tuyok ang hangin, og sama ra pod sa kinabuhi sa tao. Nagtuyok ra pod sa kalibutan. Nagtuyok sa kalibutan ng mga buluhaton. Mao lagi na nakoy naka-istorya ka ganina, pero mo lagi na at the age of 60 na kanang nag-retired na taba, no? Morning kasagaran bitaw mga panghitabo, no, nga dito na ta mo focus sa pagpangalagad sa Dios kining maabot na ta sa retirement period. Murag ka na ang gihatag na to sa Ginoo ba kato na lang bitawng nabili na lang sa atong kinabuhi, which is ulahin na kaayo ang tanan. In fact, nagapahimang no si Solomon sa tuwa kay mo man na experience niya. Sa dihang batanon pa siya, nahurot man niya sa mga pleasure sa kalibutan. Nahurot man niya sa mga entertainment sa kalibutan. Ug busa mingon si Haring Solomon, remember your Creator in the days of your youth. Ngano nakasulti si Solomon niya, kamong mga batanon karon, dapat iapil nimo ang imong magbubuhat.
Alagaran nimo ang imong magbubuhat samtang bata ka pa. Moabot ang panahon nga matigulang ka na. Moyong kag mga lagad ka sa Ginoo, di nakakalakaw, na naka-arthritis. Di na ka makahunahunag maayo kay Alzheimer ka na. Luya na imong lawas, di na ka makalakaw-lakaw og layo. Di na ka makasakasaka og bungtod. Ang imong lawas, kuha na. So dapat katong ligon pa ta, ligdong nga atong panglawas, motong panahuna nga diin dasig kita sa pagpangalagad sa Dios. Siguro at the age of kining edad gikan sa 20 pataas, mo ning idara ang pinakanindot nga diin atong ihatag sa Ginoo. Dili itong mga last year sa atong kinabuhi. Kaya wala naman to. No? Mapandol na gani ka mulakaw kag patag. Unsa pag mulakaw kag kabukiran, no? So wind travels their surface as current constantly circulating in the atmosphere, blowing toward the south, then toward the north, swirling the wind returns. These winds are just like people who are seeking happiness without God. May sama kayo nini. Kung ang hangin nagtuyok man lang sa kalibutan, tuyok na tuyok siya. Ikaw pod nga tao nga kung wala nimo giapil ang Dios sa imong pagkinabuhi, mapareha ka ra gyud sa hangin. Wa kay matila, wa kay makuha. Sa eternity, wa kay madawdaw, wa kay reward. So they go around and around and around and always come back to the same place. No happiness, only emptiness and futility. Balik ko na ko, importante kay kini siya. They go around and around and around and always come back to the same place. No happiness, only emptiness and futility. Kuya ning kinabuhi nga walay Dios lagi, no? Kining kinabuhi nga iset aside na to ang Dios atong kinabuhi, no? Kaya ang ato ang last mo naguna, ang atong priority mo naguna. Delikado kini siya. So finally, the last illustrations. All the rivers flow into the sea. Gamit na po siya lain nga illustrations. All the rivers flow into the sea, yet the sea is not full. Muling gisulat sa Ecclesiastes 1:7. Dili lang siya naghiskot sa adlaw, dili lang siya naghiskot sa hangin, kundi lang naghiskot po siya sa suba, sa river. Nga matud pa niya, unsa maning suba nagsigi maghatod og tubig ngadto sa dagat, unya ang dagat wala man mapuno. Wa man mapuno. Why is the sea not full? Kay balo na ta sa science nini, no? Kay gitudloan ba ta, elementary pa ta nini ako, kay nundon pa ko nini, grade 6 ko nini, no? Gitawag kini siya water cycle, no? Evaporation, no? Ang tubig mo sa dagat, nya pagabot sa dagat, suyupon sa init, padulong sa panganod, pag adtos panganod, then ilupad nito sa bukid, pag abot sa bukid, ihulog sa kabukiran, dito ang tubig na po sa mga kalasangan. Muadto sa mga rivers, munaog na po padulong sa dagat. Gitawag na to kana siya water cycle. So muna po niyang iyang ikatulong nga ilustrar ni Haring Solomon, no? River na po. So, ang iyang gisgutan din nga ang water, nga hindi man mapuno ang dagat, because sun hits the sea and evaporates the water. Sa dihang tanawon o patugpahan sa adlaw og init ng dagat, ang tubig mo evaporate, musaka. Motos panganod. So when the water evaporates, it goes into the air. There it forms the clouds and moves over land. Then it precipitates, rolls down into the sea where the sun hits it. And up it goes again. As in the other cycle, water goes around and around and around to the place where the rivers flow.
there they flow again. So mura ginana gyapon no, water cycle. Tingala ka wa mapuno ang dagat, unsa pagkapuno sa dagat nga ang gihatod sa dagat katunggikan naman pud sa dagat. Wa man nag-produce og laing tubig. Ang tubig nga sa dagat mura ang gidala sa taas dito sa panganod, giyabo sa bukid. Pag giyabo sa bukid, gianod do pud padulong sa dagat. So it's like people seeking happiness without God are on a merry-go-round, caught in a cycle. Yun na ang kinabuhi, no? So kung yun na man ang tubig, nagtuyok-tuyok lang ang tubig, dagat, panganod, hagbong sa kabukiran, ihatod sa river, balik sa dagat, balik na po sa taas, yun na po ang kinabuhi sa katao. People seeking happiness. Ang tao nagapangita sa kalipay. Pero ang ihang pagpangita sa kalipay nga walay Diyos are on a merry-go-round. Tuyok-tuyok lang at tuyok-tuyok. Caught in a cycle. Stuck in a rut. Chasing the own tails. Murarag ka ng nakakita na ba mong iro nga siguro naikatol ang ihang ikog? Na gusto niyang kaunon tong katol ba o kutkuto niyang katol. Pero ana siyang ulo kang ihang ikog mudagan mo po diri gukuro niya magtuyok lang siya gukol siyang ikog di giniya maapsan. Ug yun na ang magapanghitabo usab no. So people seeking happiness without God are on a merry-go-round, caught in a cycle, stuck in a rut, chasing their own tails. They will never get anywhere. Di gid sila makaabot sa ilang padulungan. Except sa pagkinabuhi gihapon nga emptiness. Maura gihapon, vanities. Nagapangita sa kalipay. Apan dili maangkon ang tinuod nga kalipay. Tungod kay ang tinuod nga kalipay maangkon lang sa usa ka tawo nga diin ang Dios nagauban niya. Diin siya nakig-fellowship kauban sa Dios. Pero nagapangita lang siya sa kalipay nga siya lang ang kalibutanon. Dili niya makaplagan ang tinuod nga kalipay. Sama kang Haring Solomon. Tulo ka ilustrasyon ang gigamit ni Solomon din. Sama sa adlaw, balik-balik lang, musilang, musalop. Musalop. Ug ang tao, pagsalop, matulog, pagsilang, mumata. Maligo, maglungag, mukaon, mutrabaho. Pagkahapon na pod, muuli, lungag, kaon, tulog, pagkabuntag, misiga na pong adlaw, mata na po, balik-balik. Cycle. O ang tao magkinabuhi sa kalibutan ng walay Diyos, mao nang kinabuhi niya. Wala gid tinuod nga kalipay. Emptiness. Dissatisfaction. Futilities of life. Mora ang iyang maangkon sa kinabuhi. O ang ikaduha niyang illustration sama sa hangin. Ang hangin, yes, naglupad-lupad ang hangin. Pero mubalik rin gyapon sa iyang gigikanan. Sama gyapon sa tao. And then ang rivers niya, ang tubig niya iyang gihulagway diri, water cycle, balik-balik rin gyapon ang water cycle. Ang atong kinabuhi ingon ana ra gyud. Kung dili nato sagulan og Dios ang atong pagkinabuhi. Kung dili ta magkinabuhi nga atong higugmaon ang Dios sa atong kinabuhi. Dili gyud nato makamtan ang tinuod nga kalipay. Tungod kay ang tinuod nga kalipay or genuine happiness will only be obtained when we are in fellowship with God. Mora gyud na matagbaw ka diha. Pero kung wala kay Diyos, sama lang ka sa nagukod sa imong ikog. Pag gukod nimo sa ikog, dili nimo maabutan imong ikog, nagtutuyo ka. Many times kung nakakita ana sa iro. Gupuro niya ang ikog ba? Gupuro niya ang ikog, pero kadi pagtuyok niya na iyang ikog mudagan man pod. Di niya maabot, so magtuyok lang siya.
So mamura tag yun na ang kahimtang mo. Magkinabuhi tang walay Diyos sa atong kinabuhi. Magkinabuhi tang nga empty, magkinabuhi tang nga vanities, magkinabuhi tang nga frustrated. Just remember nga ang kalibutan, unsa may maihatag sa kalibutan nato. Temporary happiness ra ang maihatag nini. Nalipay kag kadyot karon pagkataud-taod, mawala na ng kalipayan na. Nakay kwarta, malipay ka kana kay kwarta karon. Pagkataud-taod mawala ang kwarta, wala na imong kalipay. Nakay bagong balay karon, nalipay ka kanay bagong balay. Pagkapila ka tuig nakita nimo nga imong balay nag-anamanaw nagka daot og kadunot, nag-uol ka na pod. Wala. Ang kalibutan dili makahatag og tinuod ng kalipay. Ang iya lang temporary nga kalipay ra ang iya maihatag. Naunsa man ang kalipay nga dapat maangkon sa tao. Ang kalipay nga Diyos nun. Sharing the happiness of God. Kay nagyoy timpla ang imong kinabuhi. Adunay paglaom ang imong kinabuhi. Paglaom nga langit nun. Nga ginahandom nimo, ikakalipay nimo, nga someday sa pagbiya nimo nining kalibutan na, adunay naghulat nga tumang kalipay dito sa itaas. Ug busa dili ang imong kalipay dili piki, ang imong kalipay dili false, dili sudo, genuine ang imong kalipay tungod kay ang imong paglaom nakapundar sa mga butang nga langit nun. Eternal na eternal value, dili kalibutan nun. So yun ani no. So people seeking happiness without God are on a merry-go-round. Mo gini no. Caught in a cycle, stuck in a rut, chasing their own tails. They will never get anywhere. Dili sila kabaton sa kalipay nining kalibutan. Mabitaw ning sa Latin nga pinulungan gitawag sic transit gloria mundi. The glory of this world is just passing away. Ang himaya nining kalibutan na lumalabay lamang. O kitang tanan mulabay ra ta nining kalibutan na. We are just fleeting. We are just passing. In that siguro gani usala na to kapag pamilok, na ipanahon nga atong higala, matingala ta, uy, wala na day siya. Ganina, nag-witness me o kanang higala na itong namatay. Wala na. Di na to makita. Wala na siya. Mura lang siya. Maunang gisgutan sa James 4:14 nga, life is like a vapor. Nga naman day, unsa man ang nasa before day. Sumala pa sa James 4:14. Nga ang kinabuhi daw, sama lang daw sa yamog. Unsa man day kinabuhi sa yamog. Ang yamog makita nimo karon pag abot sa adlaw wala na siya. Ug ana lang ang kinabuhi. Ang kinabuhi sama lang sa yamog. Ug gikuha kana siya sa Griego nga pinulungan nga atmis. Ug ang pulong atmis nagpasabot ka na siya sa the shortness of time. Kamubo lang yun sa panahon. Ang kinabuhi na to, mubo lang yun kayo. Here today and gone tomorrow. No, unsa may kawilihan na to sa kalibutan. Nga di ay lumalabay man lang ta. Dapat atong i-appeal niini ang ato ang gitawag paghandom sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Dapat magmalipayon kita sa atong pagpangalagad sa Dios. Serve the Lord with gladness. May kalipay kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Mao ka na ang dapat nga ma-experience nato. Well, dinhilan sa tataman sa atong pagtuon karon kay time naman usab. Sa sunod nga I do not know sa sunod nga Huwebes kung kining 7 substitutes atong matun-an kini siya, which is nahimong substitutes ni Haring Solomon sa pagpangita sa kalipay.
Nagtuo siya nga kining mga butanga makahatag niya kalipay. Pero di ay sa tumoy niini frustrations lang niyang naangkon. Well, atong pagkatunan ka na siya. Pero kung matikap na ko isa sa Domingo, I just do hope nga maminaw po mo sa Domingo kay atong i-series kini basiga nailiding sa kuha nga kini ang itudlo akong ipadayon kining 7 substitutes. Nga din mo'y ginapangita sa tao sa kalibutan. Mo'y ginhandom sa tao sa kalibutan. And yet, kining mabutanga, dili makahatag og tiunay, tinuod og genuine happiness. Gawas lamang sa gitawag na to kadiyot nga kalipay o kanang gitawag na to temporary nga happiness. Okay, so magadto tas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, din nga taknas kagabion kami maghatag o pagpasalamat, pagdaig o paghimaya ang anak kanimo. Tungod sa panahon nga maghihatag ang hikanamo, nga din kami nakatuon sa imong mga pulong. At least among natunan ang mga human viewpoint o ang divine viewpoint. Among natunan ang mga butang temporal, mga butang eternal, mga butang kalibutan nun o mga butang nga langit nun. Father God, thank you so much for everything. I pray, Heavenly Father, nga sa tanan nga mga nagapaminaw, nagatuon sa mga pulong, ilahang makita ang right perspective sa kinabuhi. Nga maulang yun ang pagpakig-fellowship nga nakanimo. Pag kinabuhi, nga din adunay Diyos sa ilang mga huna-huna. Kabahin ang Diyos sa pagkinabuhi. Salamat, Father God, sa mga pagtabang ka namang tanan. At lagi kami kadaugan sa daw-adlaw ng mga pagkinabuhi. Ang tanan akong ginatugyan nga kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos o atong manluluwas. Amen.